Sa nagdaang chapter ay napagpasyahan na nga ng grupo nitong sina Jinwoo na e-exploit ang ikalawang yungib na matatagpuan sa loob ng dungeon na kanilang tinahak. Dito ay ating makikita na naguguluhan na nga ang mga kasama nitong si Mr. Song sapagkat tinatayang 40 minuto na ang nakakalipas magmula noong kanilang tahakin ang ikalawang yungib na naroroon. Pahayag pa nga ng ilan na oras na kanilang napaslang na ang pinakabuos ng naturang dungeon ay magsasara na ito pagkalipas lamang ng 20 minuto. Pet 50-50 ang kanilang tsansa. Makikita natin dito na humingi ng tawad etong si Jinwoo dito kay Miss Joo-hae sapagkat sa pilitan nga itong napapayag na sumama pa dahil sa kaniyang pagpapasya. Sinagot naman siya ng naturang dalaga na ayos lamang na medyo pinagdududahan naman itong si Jinwoo kung kaya't inamin itong si Joo-hae na sa totoo lamang ay lupang hindi siya ayos sa ginawa nitong si Jinwoo na pagpapasya at talagang mababakas ito sa lisik ng kaniyang paningin mga master. Nag-aapoy nga ito at talagang di maunawaan kung ano daw ba ang pumasok sa kukote nitong si Jinwoo at ganoon pa ang kaniyang ninanais. Aminado naman itong naturang binata na kung hindi dahil dito kay Miss Joo-hae ay malamang na hindi na niya kaya pang magpatuloy sa kanilang misyon. Utang nga raw niya ang kaniyang buhay sa naturang dalaga habang tanging paumanhin lamang ang kaya niyang ipahayag para sa kaniya. Lumipas pa nga ang ilang segundo ay humupa na rin ang tambutso nitong si Miss Joo-hae at winikang kung talagang tunay siyang humihingi ng paumanhin sa kaniya ay dapat siya nitong yayain lumabas para kumain minsan. Nalubang ikinabigla nitong si Jinwoo na marinig. Ang naging reaksyon naman nitong naturang binata ay minasama nitong dalaga kung kaya't natanong siya nito kung ayaw daw ba nitong si Jinwoo ang naturang bagay. Naagarang itinanggi nitong binata. Pagkaraan ay narinig na lamang nila na nakarating na sila sa kanilang paroroonan at bumungad ang isang kakaibang pinto na ayon pa nga sa ilan ay iyon pa nga lamang daw ang unang beses na kanilang masilayan ang klase ng ganoong bagay. Kapwa agad nakadama ng pangamba sa naturang lugar etong magkaibigang sina Mr. Kim at Mr. Bak. Pahayag naman itong si Mr. Song na nais daw pa nilang umuwi nang walang anumang dala palabas. Maaari daw sila mismo ang unang mga individual na tatapak sa loob ng naturang dungeon. Kung mayroon nga daw na nag-aalinlangan at nagdududa, ay maaari namang wag nang tumuloy dahil papasok pa rin naman siya sa loob nito kahit mag-isa lamang. Ngunit kahit ang ilan sa mga ito ay nais nang di makisama pa, ay nanaig naman sa kanila etong katapangan at lakas na tinataglay ni Mr. Song kung kaya't ang mga ito ay kapas sumama na rin hanggang sa loob ng naturang panibagong silid. Agad naman silang namangha sa kakaibang katangian na mayroon ang kakaibang silid. Mula sa klase ng ilaw at maging mga naglalaki ang rebultong naroroon na may kani-kaniyang pinanghahawakang iba't ibang bagay. Na ayon pa nga dito kay Jinwoo, ay lubha daw silang nagbibigay ng takot para sa kaniya. Pakiramdam daw nitong binata na tila ba may nangamatang nakatingin sa kanila sa loob ng naturang silid. Habang nakatuon ang kaniyang paningin sa isa sa mga higanteng rebulto na ayon pa nga dito kay Jinwoo na iyon daw marahil ang pinakamalaki sa lahat ng mga naroroon. Payag naman ng iba niyang mga kasamahan na walang araw maski isang halimaw na nasa loob ng naturang silid. Napuna rin ng ilan ang tila ba magic seed na nasa lapag. At pagkatapos ay lumapit ang mga ito sa isa sa mga rebultong naroroon na may pinanghahawakang bato at nakaukit ang ilang mga kataga sa alpabetong tinatawag na runic text. Nagsimulang basahin nitong si Mr. Song ang aniya ay Parthenon Temple Commandments. Ang unang araw ay sambahin ang Panginoon. Ang ikalawa ay papurihan siya at ang ikatlo ay patunayan ang kanilang pananampalataya. Samantalang takot namang inilahad ni Miss Joo-hae dito kay Jinwoo na gumalaw nga raw ang eyeball nitong isa sa mga rebultong naroroon na agad namang pinabulaanan nitong binata at marahil ay namamalikmata lamang ito. Subalit kasabay noon ay naadama siya ng tila ba ibang presensya at maging sa simoy ng hangin ay mababakas ang nakakatakot na katahimikang namamayani dito. Patuloy naman sa pagbabasa itong si Mr. Song at ayon pa sa kaniya na ang sino mang hindi susunod sa naturang mga kautusan ay hindi kailanman magagawang makauwi ng ligtas at buhay. Habang pagkatapos na mailahad, yaong naturang payag ay kasabay na biglang nagsara ang pinto papalabas ng naturang silid. Naguguluhan na nga ang lahat habang kasabay na ang isa sa mga ito ay nagpasya nang umalis. Saad niyang isang napakalaking kamalian ang sumama sa kanila at tahakin ang naturang silid. Aalis na nga raw siya. Kanila na nga lamang di umanong gapiin ang boss ng mga halimaw na naroroon.
Gayon din, ang kinin ang lahat ng mga kayamanang matatagpuan doon, at kasabay na nagpaalam. Sinubukan naman sana siyang pigilan nitong si Mr. Song sa pagkapit ng handa ng naturang pinto. Subalit napakabilis nga po ng mga sumunod na pangyayari at sa isang iglap ay pinaslang ng isa sa mga rebultong naroroon etong lalaking sana'y susubukang makalabas na sa naturang silid at pagkatapos ay muling bumalik sa kaniyang dating pagkakatayo. Lubha namang nagimbal ang lahat ng mga individual na nakasaksi sa kaindik-indik na kapalarang sinapit ng isa sa kanilang mga kasamahan. Naguguluhan ang mga ito at tinatanong ang kanilang mga sarili kung ang lahat daw ba ng mga rebultong naroroon ay dapat din nilang labanan. Eto si Jinwoo naman ay napaisip kung anong ranggo na bibilang etong napaslang nilang kasamahan. Malamang aniya ay nasa dirang ito. Ngunit magkaganoon man ay lubha daw nakakabigla na mapaslang ito sa pamamagitan lamang ng isang pag-atake. Ang kwalifikasyon nga raw ng dungeon na ito ay nabibilang din sa D-rank at kahit kailan ay di pa siya nakaenkwentro ng ganoon kalakas na mga halinaw na matatagpuan sa ganoong klase ng dungeon. Samantalang nangangambang pahayag naman nitong si Mr. Song na kung ang mga rebultong naroroon ay may kakayang gumalaw at kumilos, ay wag nga raw nilang sabihing pati iyong dambuhan ng rebultong nakaupo sa trono ay ganoon din. Habang kasabay na napagtanto nitong si Jinwoo na totoo ang sinabi sa kaniya ni Miss Juhei at kapwa kasabay na nagkatitigan sila nito sa mga oras na iyon. Muli ditong naalala nitong si Jinwoo ang lahat ng kaniyang pinagdaan ng panganib sa buhay. Mula noong minsan na naligaw at nahiwalay siya sa kanilang grupo habang naggagalugad ng dungeon. Gayon din, noong minsan ay inatake siya ng isa sa mga halimaw mula sa likurang bahagi na naging sanhi upang maospital siya ng ilang linggo. Maging noong minsan ay nakulong siya sa loob ng isang dungeon at halos namatay na dahil sa matinding gutom. Palaging araw nasa hukay ang isa niyang paa sa tuwing magsasagawa ng ganoong klase ng gawain. Kung ang ibang araw ay nakikipagkalaalan o palitan ng mga sandata mula sa kanilang mga napokolektang magical core upang magawa nilang makapaslang ng mas marami pang mga halimaw, gayon din mas makakolekta ng mga mas maraming kayamanan. Ang babay ng araw na iyon ay hindi niya magagawa sapagkat napakalaki ng kaniyang ginagastos sa ospital. Palaging araw siyang walang anumang dalang sandata o kalasab sa tuwing magsasagawa ng ganoong misyon at kumaasa na lamang siya sa mga healer na naroroon at nabibilang sa kanilang grupo na pagalingin ang mga hindi naman ganoon kalubang pinsala na kaniyang natatamo. Palaging araw niyang naririnig mula sa bibig ng iba nilang mga kasamahan ang kaniyang pagiging mahinang hunter hanggang sa bansagan siyang ang pinakamahina sa lahat na nabibilang sa ganoong propesyon at walang araw siyang silbi para sa kanila. Subalit magkaganoon man, ay pinagpapatuloy na lamang niya ang pagbabaliwala sa mga hindi magagandang paglalarawan sa kanya. At kahit hindi ganoon kahusay, ay kaniyang patuloy na isinasagawa na lamang ang kaniyang pagtatrabaho kahit halos malagay siya sa kapahamakan. Pagkaraan ay muling ibinalik ang eksena dito sa kasalukuyang pangyayari na kung saan ay nagkatitigan etong sina Jinwoo at ang dambuhalang rebulto na kasalukuyang tila may kakaibang nangyayari sa kaniyang mga mata. Mabilis at malakas na isinigaw nitong si Jinwoo na ang lahat nga raw ay umupo at pumilag sapagkat ilang sandali nga lamang ay nagpakawala ng napakalakas na tila light beam mula sa kaniyang mga mata etong dambuhalang rebulto na nasa kanilang harapan mga master. Matagumpay namang nakailad etong naturang binata maging ang iba pa. Subalit mayroon pa rin sa kanilang hindi na nagawang makareact sa tamang oras at tuluyan ng namaalam. Ayon pa nga dito kina Mr. Kim at Mr. Bak na mabuti na nga lamang daw at nagawa nilang marinig ang sigaw nitong naturang binata at agarang isinagawa ang kaniyang sinabi dahil kung hindi ay malamang na isa sila sa mga natusta nilang kasamahan. Ipinakita naman sa atin na tila nawala na sa katinuan etong si Miss Juhei buwat sa tindi ng mga pangyayari habang sumigaw naman etong si Mr. Song na hanggat maaari ay wag muna silang gagawa ng anumang pagkilos at manatili sa kanilang posisyon sapagkat maaaring magbunsod ito ng pagkataking muli ng naturang rebulto. Dagdag pa nga nito kay Jinwoo na kahit nga raw nabibilang sa birak ang healing ability nitong naturang dalaga ay lubha daw itong nahihirapang maging kalmante sa ganitong mga delikadong sitwasyon. Kung kaya't tanging ang mga nabibilang sa mga mababang uri ng ganitong mga gawain at misyon ang kaniyang sinasamahan. Ngunit taliwas nga daw ito sa klase ng kanilang inaasang mangyayari. Aniya, ang lahat ng mga pumilos ay nangamatay. Samantalang ang mga nakinig sa mga pahayag ng naturang binata ay nakaligtas naman.
na ikinabigla nitong si Jinwoo na marinig at mas lalong di lubos na makapaniwala etong si Mr. Song sapagkat ayon pa nga sa naturang binata na kumilos lamang siya batay sa kanyang natural instinct. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata nito na makitang tinamaan ng naturang pagkatake ang kaliwang braso ni Mr. Kim na agarang humingi ng tulong sa kaniya. Natanong pa nga niya etong si Jinwoo kung sa palagay niya ay anong rango na bibilang etong nasa harapan nila. Na tanging nasagot lamang din niyang hindi rin niya alam sapagkat tanging dirang pa lamang ang pinakamataas na kanyang naabot at nasamahang klase ng misyon. Ayon pa nga dito kay Mr. Song na tanging 2 misyon pa lamang na nabibilang sa rank D ang kaniya ring nasamahan. At kahit na sa ganong klase ng dungeon ay walang nabibilang sa ganitong kalakas na limaw. Malamang na hindi nga lamang daw ito rank A, bagkus marahil ay isa itong rank S. Muli nilang ibinaling ang kanilang atensyon mula sa kautosang nakasaad para sa kanila. Ang unang araw ay pagsamba, sumunod ay ang papuri, at ang huli ay ang pagpapatunay ng kanilang pananampalataya. Kung sino mang di susunod ay mamamatay ayon dito. Agad namang ibinaling nitong si Jinwoo ang kaniyang atensyon sa higanteng rebulto na naroroon, na marahil iyon ang tinutukoy na Panginoon. At ayon pa nga kay Mr. Song na oras na nakipaglaban sila ay lubos na mahabang oras ang kanilang gugugulin para dito